Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Ah, sa nakaraang linggo po ay tinalakay po natin ang patungkol po sa pag-ibig sa aklat po ng unang Juan, 1 John chapter 4. At tinalakay po natin ang pinakamahalaga na description o katangian ng pag-ibig na kaya po pinagmagatan nating love is righteousness in action. At doon po ay pinakita po sa atin na ang totoong sangkap ng pag-ibig na nanggagaling sa Diyos ay characterized by righteousness. Ito po yung description. At ang isang tao na namumuhay sa pag-ibig ng Diyos ay namumuhay din sa katuwiran ng Diyos at sa kanyang relasyon sa isa't isa, lalong-lalo na sa loob ng pamilya ng Diyos. Kaya ngayon po, mas makabubuti po, mabuti siguro na ipagpatuloy po natin na tumungo sa espiritu po ng pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't babaktawan po natin ang 1 John chapter 4 verses 1 to 6 at ipagpapatuloy po natin ang topic patungkol po sa pag-ibig na yun po ay nasa verses 7 to 21. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa po nito. Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. By this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world, so that we might live through Him. And this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. We have seen and testify that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him, and He in God, we have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. By this, love is perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment. Because as He is, so also are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. We love because He first loved us. If someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from Him, that the one who loves God should love his brother also. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, luwalhatiin ang pangalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong pag-ibig, O Diyos, na hindi kayang arukin ng aming mga puso at kaisipan. Sa iyong kapangyarihan, O Diyos, na walang hanggan at di nagmamaliw. Panginoon, maraming salamat po sa isang panibagong araw ng pribilehiyo na ikaw ay aming sambahin at patuloy po na magabayan ang bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin, Panginoon, ang paghahari po ninyo, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Lukuban po ninyo ang bawat lugar na kinalalagyan ng inyong mga anak ng iyong banal na presensya, ng iyong banal na espiritu, O Diyos. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, na marinig ng bawat isa ang iyong tinig, hindi po ang tinig ng tao, kundi ang tinig na nagmumula sa inyong banal na salita, Panginoon.
na siyang maging dahilan, O Diyos, upang matutunan namin tahakin ang landas ng katuwiran at ng iyong pag-ibig na walang hanggan. Salamat po sa inyo lamang ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. So ito po ay natin tatalakayin. Binaktawan natin yung verses 1 to 6 nga po dahil paningit po yun para po maging maganda po ang ating pagtalakay na tuloy-tuloy po yung espiritu ng pag-ibig at tumungo po tayo dito mula sa verse 7. At ilang puntos lamang po ang ating makikita rito. At ang una natin pong makikita po, love originated from God and the identifying mark of those who belong to Him. Okay, ito po yung verses 7 at 8 kanina na ating nakita. Ang pag-ibig po gaya ng pananampalataya sa anak ng Diyos o sa Diyos anak ay produkto po ng Espiritu o nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa bawat totoong mananampalataya kay Kristo Jesus ang umuusbong sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. At ito ang nagiging kaparaanan upang tayo po ay tumugon sa ganun ding uri ng pag-ibig sa Kanya. At magagawa po natin na buong katapatan, natutugon sa pagsunod sa Kanyang kautusan na ibigin natin ang isa't isa. That's why it is a product of having experienced the new birth in Christ and truly knowing Him. Yung pong totoong nakaranas ng bagong pagsilang sa Espiritu ay umuusbong pong kusa ang pag-ibig ng Diyos, lalong-lalo na dito niya makikilala ng lubusan ang Panginoon. Kaya nakapaloob po dito ang dalawang subtopic na makikita po natin. Letter A, love stems from a regenerate nature and from fellowship with God. Ayan, saan po nagmula yung pag-ibig na yun? Yung gaya binanggit ko, nung tayo po ay nagkaroon ng bagong pagsilang, nagkaroon ng bagong puso, bagong espiritu na nagmumula sa Diyos, ay inilagay din po niya yung kanyang pag-ibig sa atin. At nagkaroon po tayo ng intimate fellowship, relationship sa Kanya. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, yung intimate acquaintance natin sa Kanya ay nag-uusbong ng pag-ibig. Pag-ibig na nagmula sa Kanya. That's why the more you spend time in the presence of God and get closer and closer in your relationship with Him and with the Lord Jesus Christ, the greater love springs from your heart toward others, especially to those who belong to the family of God. Ito po yung napakagandang bagay dito. Dahil tayo po ay mayroong personal na relasyon sa Panginoon, habang tayo po ay nagkakaroon ng mas maraming panahon ng ating poong pamamalagi sa Kanyang presensya, sa panalangin, sa pagbubulay-bulay sa Kanyang salita, lalo tayong napapalapit sa Kanya, lumalalim ang ating relasyon sa Kanya at sa Panginoong Yesus. At ang resulta po nito, higit na mas malalim na pag-ibig ang umuusbong sa ating puso patungo sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng Diyos. Letter B. Like light, as described in chapter 1, verse 5, love is intrinsic to the character and nature of God. Okay, kasi sa chapter 1, verse 5 po, sabi po ron, ang Panginoon ang liwanag. Ano po? At gaya po ng liwanag, ang pag-ibig, nakapaloob po ito sa katangian, sa karakter at kalikasan ng Diyos.
Kaya po, ang sino man na may intimate acquaintance sa Diyos, siya'y tumatahak sa landas ng liwanag at sa kanyang pag-ibig. Kaya naman, ang sino man na hindi umiibig in the Christian sense of term, yung ang sino man na hindi umiibig po na sa pag-ibig ng Kristiyano, hindi po dun sa pag-ibig na naunawaan po ng daigdig. So ang sino mang hindi umiibig sa Kristiyanong kaparaanan, hindi po totoong kilala ang Diyos o wala siyang totoong relasyon sa Diyos. Maaring alam niya pangalan, maaring nananalangin, ngunit hindi naman ito umaabot sa kanya. Maaring ginagawa niya mga bagay ng ritual na relihiyon, ngunit walang kaugnayan kay Kristo at siya hindi kilala ni Kristo. Point number 2, the manifestation of God's love for us is the sending of His beloved Son. So, ayan po, makikita po natin na ipinahayag ang totoong pag-ibig ng Panginoon nung kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan niya, tayo po ay mamuhay sa kanyang pag-ibig at mamuhay na kasama siya sa walang hanggan. Nandun po yun sa verses 9 to 11 kanina na ating pong binasa. Okay, basahin po natin ulit para maganda. By this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought to love one another. So, ito po, yun ay ating binabanggit po rito na nung sinugo niya kanya bugtong anak, tayo po ay nakalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Siya yung pinantubos sa ating kasalanan. At mula nun tayo po ay namumuhay sa kanyang pag-ibig at mamumuhay na kasama siya sa walang hanggan. Huwag po natin kalilimutan na walang sino man sa buong lahi ng sangkatauhan ang karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos at walang sino man na karapat-dapat sa walang hanggang kaharian ng Diyos dahil lahat tayo ay nagkasala. Ito po ang binabanggit na Romans 3, verse 23. Ngunit napakarami mong verses yan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat, ang sabi, nagkasala. Walang sino man nakaabot sa pamantayan o sa standard ng Diyos. Kaya lahat tayo ay dapat pala sana nahahantong sa walang hanggang sumpa ng dagat-dagatang apoy dahil sa kasalanan. Gayunpaman, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang arukin ng ating kaisipan at ang kanyang karulungan ay beyond compare. Hindi po natin kayang unawain. Walang kapantay. Dahil sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, dahil sa kanyang wisdom na hindi kayang arukin ng ating kaisipan, at sapagkat siya ay Diyos na totoo, siya po ay may karapatan anuman ang gusto niyong gawin. Kung kaya po, sa kabila ng lahat na ang lahat-lahat sana ng tao ay hahantong sa walang hanggang sumpa ng dagat-dagatang apoy, ay minabuti ng Diyos na pumili at tumawag ng ilan upang pag-ukulan niya ng kanyang pag-ibig at magbibigay ng kalwalatian sa kanyang pangalan. Kung yun ang dahilan kung bakit isinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa daigdig na ito na punong-puno ng kadiliman dahil sa kasalanan, upang sa ganoon ay sa kanyang paghirang, ay yung kanyang mga hinirang ay makakasama niya sa kanyang walang hanggang kaharian. Hindi po natin kayang ma-imagine, isipin po natin, we don't have any
capability to imagine the greatness of the Father's love. Hindi natin kayang arukin ang ating kaisipan kung paano kadakila yung pag-ibig niya sa atin. Kasi po, extremely sacrificial, extremely selfless, that He went to the extent of giving the life of His beloved Son. Para saan po? Para sa atin, alang-alang sa atin. Tayo na hindi karapat-dapat ng kahit anong mabuti galing sa Kanya. Sinugo niya yung kanyang bagtong na anak para sa atin. At sa kanyang pagsugo po, inihandog ng Diyos anak ang kanyang dugo at mismong ang kanyang buhay bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Hindi po kayang arukin ng ating kaisipan yung kadakilaan ng pag-ibig nito. It is beyond our imagination. Wala tayong kayang unawain. Kaya po itong kamanghamanghang katotohanan ito, ang ating pong maaring isagot o maaring itugon at ang dapat nating ginagawa, ang kanyang pag-ibig na ito, ang siya nating pamantayan, siya nating modelo. Pag-ibig niya ang ating pamantayan sa ating pasubali ng pag-ibig din sa Kanya at pag-ibig sa ating kapwa bilang malinaw na katibayan ng ating pagganti ng pag-ibig sa Kanya at bilang kapahayagan din ng ating pag-ibig sa ating kapwa. We can only demonstrate God's love in the same way that He loved us. Hindi po pwedeng mas mababa doon. Kaya po, it is supposed to be described by self-sacrifice and selflessness. Kaya po, ang isang totoong Kristiyano ay inaasahan na kanyang tutularan ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ni Kristo. Tutularan niya ito sa kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Ano po yun? Sacrificial and selfless. Ito yung totoong kahulugan ng pag-ibig ng Diyos na dapat nating inuukol din sa ating kapwa. Kung kaya't inaasahan ang ating iniisip ay ang kabutihan ng ating kapwa bago ang ating sarili. Philippians chapter 2, verses 3 to 4. Do nothing from selfness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Tingnan po natin mabuti na talagang sinasabi po, hindi yung atin muna, kundi yung ating kapwa. Yun yung totoong pag-ibig. Romans 12, verses 10 and 11. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor, not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. So makikita po natin, hindi lamang pala devotion sa pag-ibig sa ating kapwa, kundi parangalan sila. At ito ay isang kaparaanan din ng paglilingkod sa Diyos. 1 Peter chapter 1, verses 22 and 23. Since you have, in obedience to the truth, purified your soul for a sincere love of the brethren, fervently love one another from the heart. For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable, that is, through the living and enduring Word of God. So, ito po yung resulta dapat ng ating bagong pagsilang sa Espiritu. Ang ating pag-ibig sa kapwa. Lagi po nating pakatatandaan na inihandog ng Panginoong Hesus ang kanyang dugo at buhay, hindi lang sa iyo, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng kanyang pinili at tinawag upang makabahagi niya sa kanyang walang hanggang kaharian. Kaya wala po tayong itinatangi sa lahat po ng anak ng Diyos
na dapat pag-ukulan natin na ganun pong pag-ibig. Kasi pare-pareho tayo na pinaghandugan niya ng kanyang buhay. Kaya po, kung hindi natin kaya na ibigin ang isa't isa gaya ng pag-ibig niya sa atin, paano natin masasabi na tayo ay makakasama niya at makakasama natin ang isa't isa doon sa walang hanggang kaharian ng Diyos? Kaya kung totoo tayong Kristiyano, totoong anak ng Diyos, imposible po. Kasi isang araw, lilisanin natin ang daigdig na ito. At dito pa lamang bago tayo lumisan, ay mapapatunayan na ang katotohanan ng ating pag-ibig sa ating kapwa. At imposible po na hindi natin nagagawa rito at pagkatapos magagawa natin sa kabilang buhay. Imposible po yun. Kaya po, dito pa lamang ay makikita ng katotohanan dahil tayo po ay magkakasama-sama sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Lahat po ng gifts of the Holy Spirit ay maglalaho isang araw at ang tanging matitira ay love sapagkat yun ang mananatili sa kaharian ng Diyos. Number 3, genuine Christians are the evidence of the invisible God through His love. Ayun po yung verses 12 and 13 kanina na ating binasa. Basahin natin uli. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. By this we know that we abide in Him and He in us because He has given us His Spirit. Kaya po, dun sa John 1:18, sabi po ron, no one has seen God at any time. The only begotten God who is at the bosom of the Father. He has explained it. Him. Kaya po, sa divine nature at essence ng Diyos, wala pong nakakita sa Kanya na kahit sinong tao. Gayon paman, ang Kanyang pag-ibig na ipinadama at pinakita sa atin at nararanasan ng bawat totoong Kristiyano ang nagiging kaparaanan upang ang Diyos ay tila nakikita ng tao. Tayo ang kaparaanan na yon. Tayo yung mababakas sa atin yung pag-ibig ng Diyos. At kahalintulad ng mga sinaunang Kristiyano from 1st to 3rd century, yung kanilang selfless love for one another, yung kanilang incomparable sacrifices, alang-alang sa kanilang pananampalataya kay Kristo, at maging umabot hanggang sa punto ng kamatayan, ay naging napakatibay na testimonies, napakatibay na patutuo ng katotohanan ng pag-ibig ng Diyos at yung kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos nakita sa kanila. Kaya po yung manifestation na ito, yung kapahayagan nito, yung po yung naging napakalakas na pang-akit upang maakay ang mga tao patungo sa pananampalataya sa Diyos at kay Kristo Jesus. Ganun po yung nangyari sa sinuunang kapanahunan. Pag inisip po natin, karamihan po, halos lahat, actually, all those Christians during those days were generally poor. Mahirap po sila, mga pobre, uneducated, no social influence. Wala po silang malalaking gusali na pananambahan, kundi ang meron lang sa kanila ay mga house churches sa kanilang bahay-bahay. Walang kilala, walang popular na pangalan na ipagmamalaki. Ngunit ang kanilang pananampalataya at ang pag-ibig nila sa Diyos ay kumalat na parang malaking apoy sa buong daigdig. At dahil sa kanilang extreme sacrifices at buhay sa pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Yun po yung naging dahilan. As a matter of fact, kung hindi po natin naiisip, tayo po, we are also actually recipient of their love, of their sacrifices and martyrdom. Kung hindi po nila ginawa yun, wala po tayo ngayon. Kung hindi po sila ganun noon,
baka hindi po natin nakilala ang Panginoon. Kung kaya't, kung tayo ay totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo, dapat inaasahan po na nararanasan natin ang mutual love sa isa't isa sa atin po, sa pamilya ng Diyos. Dahil ang hindi nakikitang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagkakaroon ng kalubusan sa atin. Nang ibig po sabihin ay mas malaliman at lubos na karanasan ng pag-ibig na yon. Yun po yung binanggit sa verse 17. Ngunit tumungo tayo sa Romans 5, verse 5. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So makikita po natin, ibinuhos talaga sa atin sa buhay ng Espiritu Santo ang pag-ibig na yon. Kung kaya't ito po'y mararanasan natin at magkakaroon po ito ng kalubusan sa ating pag-ibig sa isa't isa. Kaya kung tayo po ay totoong mga Kristiyano, alam natin na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin at tayo'y nananahan sa Kanya at Siya ay nananahan sa atin. At yung ebidensya nito ay makikita sa ating buong pusong pagsunod, pagpapasakop sa Kanya at ini-enjoy natin ang mutual living relationship sa Diyos. Ay, ito po yung inaasahan na mangyari po sa maraming Kristiyano. Ngunit ang malungkot na katotohanan sa ating kapanahunan ngayon ng Kristyanismo ay yung katotohanan na hindi ito yung ating nakikita, hindi ito yung ating napapagmasdan sa ating kapaligiran. Dahil ang material na sanlibutan at makasanlibutang lifestyle ay may napakalakas na impluensya sa tao, maging sa maraming Kristiyano at sa mga Christian churches. Ito po yung nangyayari ngayon kung hindi po natin alam. At dahil dito, maraming mga Kristiyano ang sobrang nakakapit or attached with the material world. Sobrang kapit sa material world. At yung dapat sana ay nararanasan ng godly love, ang nangyari po ay naging isang hypocritical love o skin deep love, paimbabaw na pag-ibig, madaling sabihin, walang nakikita sa gawa. Maraming panlabas na demonstration, ngunit hindi sa kaibuturan ng puso at sa mga ginagawa sa buhay. Kasi po, nilamon tayo ng makamundong lifestyle. Nilamon tayo ng materialism ng mundong ito. Christians are supposed to be Christ-centered. Yun po inaasahan. Ngunit sa ating kapanahunan, marami ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano na naging self-centered na muli, na niyayakap ang makamundong kalakaran at ang materialismo. Kaya po, ito yung general atmosphere ng modern Christianity na makikita po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At ito po ilaganap sa buong daigdig. At yun po yung malungkot na katotohanan. Point number 4. The apostles were living witnesses of the manifestation of God's love. Nakita nila. Buhay sila, nakita nila. Personal na nakita, naranasan ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Binanggit yun ng verse 14. Sabi, we have seen and testify that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Personal na nakita. Yung mga apostles po ay physically naranasan nila na makasama nila ang Panginoong Hesus. Gayunpaman, lahat ng mga totoong mananampalataya na namumuhay sa Kanya ay maaaring maranasan din ang presensya ng Diyos na ipapahayag sa mga Kristiyanong namumuhay sa Kanyang pag-ibig at sa loob ng
ng loving Christian community. Kaya kahit na hindi natin siya nakita ng personal, ay buhay na buhay po sana na madarama ang presensya ng Diyos. At to be more specific, ang buhay ng mga Kristiyano na nagtataglay ng bagong pagsilang sa Espiritu. Ang bagong Espiritu na yon ay supposedly sinless, na wala na sa sumpa ng kasalanan. Ngunit ito ay naipapahayag lamang sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay kay Kristo at sa Christian love. Doon lang makikita yan kung totoo yan. Kaya po, si Kristo na nakita ng mga apostol, nakita siya sa laman, nakita ang buhay sa lupa, ay maari ding buhay sa atin kapanahunan ngayon in a spiritual sense. Mararamdaman ng tao na nakapaligid. Mararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. Mararamdaman natin ang kanyang presensya kahit hindi physically. Kung minsan mas malakas pa ang spiritual sense. Number 5, confession that Jesus is the Son of God means the person enjoys mutual abiding relationship with God. Basahin nga po natin ito kasi po marami po hindi masyadong gagap ang ibig po sabihin. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love. Anyone who abides in love abides in God and God abides in him. Yung whoever confesses that Jesus is the Son of God, hindi po sinasabi lamang ng mga labi ito. Hindi po yun ang ibig sabihin, kundi ang ibig po sabihin nito, yung tao po na nagsasabi nito, na i-enjoy niya ang mutual abiding relationship with God, na i-enjoy niya yung kanyang pamumuhay kay Kristo, na binanggit po doon sa verses 15 at 16. Kaya po ang pamumuhay sa atmosphere of mutual Christian love ay nagdudulot ng personal na kaunawaan ng pag-ibig ng Diyos at sariwang karanasan ng pananampalataya sa na nakapaloob sa pag-ibig na yun. Yun po yung nangyayari. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang tao na namumuhay sa pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa Kanya, ang Diyos. Ulitin po natin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang tao na namumuhay sa pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa Kanya, mismo ang Diyos. Kung kaya, nai-enjoy niya ang love relationship sa Diyos at sa Panginoong Hesus, maging sa pansamantalang buhay dito sa lupa, sa gitna ng lahat po ng mga suliranin na ating nararanasan, sa gitna po ng kaguluhan ng daigdig na ito, ay mararanasan po natin yung mai-enjoy natin, yung totoong love relationship natin sa Diyos. Number 6, when love is perfected, we have confidence in the day of judgment. Ito po yung napakaganda. Ano po? Verse 17. Sabi na 17, by this the love is perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment. Because as He is, so also are we in this world. Yung pong salita dito na, when love is perfected, ibig po sabihin ay made complete with us, nalubos sa atin. Nalubos ang pag-ibig ng Diyos. Magkakaroon po tayo ng kapanatagan ng loob, katiwasayan ng damdamin, walang agam-awang, we have boldness sa ating pong pagharap face to face sa Panginoong Hesus sa araw ng kanyang pagdating. Dahil ang inaasahan po natin ay sasang-ayunan ng Panginoon yung uri ng ating pamumuhay. Kung sa pamamagitan ng pag-ibig
ng Panginoon, tayo ay naging kahalintulad ni Kristo kahit na tayo ay naririto pa sa daigdig na ito. Bakit po? Napakahalaga ito na maunawaan natin, may confidence, meron po tayong katiwasayan ng kalooban, meron tayong kapanatagan. Unang-una po, para maunawaan po natin, kasi binanggit dito yung day of judgment, well, there's no more judgment to a true believer in Christ. John 5:24, sabi po, "Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life." Pareho rin yan ang Romans 8:1. "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Wala na pong paghatol sa atin kung tayo ay tutong na kay Kristo. Ito pong mahalaga na maunawaan natin. Ang isang totoong mananampalataya, kung ganon, ang isang totoong mananampalataya ay hindi na po hahatulan, ngunit ang kanyang buhay ay ia-assess ng Panginoon. Kanya susuriin pagdating sa kanyang judgment seat. Susuriin pa rin tayo, hindi para parusahan, kundi para sa ating reward. 1 Corinthians chapter 3, ito po, verses 11 to 15. "For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Christ, Jesus Christ. Now, if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each man's work will become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire. And the fire itself will test the quality of each man's work. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire." Ang binabanggit po dito, lahat ng ating ginawa ay susubukan ng Panginoon, i-assess niya. At kung ang ating ginawa ay karapat-dapat para sa kanyang gantimpala, meron po tayo, ngunit kung wala, mawawalan po ng saysay lahat ng ito. So, ito po yung assessment na gagawin niya. Hindi para tayo ay hatulan na tumungo sa walang hanggang dagat-dagatang apoy, kundi patungkol po sa reward ito. 2 Corinthians 5, verses 9 to 10. "Therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to God and to Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according what he has done, whether good or bad." Ito na po, haharap din pala tayo. He will assess. I-evaluate niya. Kaya ang ating mga ginawa, itong dahilan kung bakit ang totoong Kristiyano ay dapat motivated siya sa kanyang mithiin, sa kanyang hangarin na maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos ang kanyang buhay dito sa lupa habang siya ay nasa pansamantalang daigdig na ito. Kasi paghalap niya sa Panginoon, he will be evaluated, lahat ng kanyang ginawa, kapag harap niya face to face sa Panginoon. At ang bawat totoong Kristiyano, bawat totoo po, ay meron totoong mithiin na marinig. Ito marinig ang tinig ng kanyang Panginoon. Pagharap niya, at ang inaasahan, ang inaasam-asam natin, supposedly, ay yung sasabihin niyang, "Well done, good and faithful slave. You are faithful with few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master." Kung saan, dito po, magaganap ang walang kapantay na kalwalatian ng kagalakan sa presensya ng Panginoon. That's why at the time of evaluation, muli po, ang isang Kristiyano po ay merong lubos na pagtitiwala, may
may kapanatagan ang kalooban and boldness that God will approve the quality of his life. No shame before him. Well, hindi tayo mahihiya, hindi tayo matatakot kung sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay maging kahalintulad niya ang Panginoon. Yun po yung binanggit ng chapter 2 verse 28. Sa kabilang dako, ang isang Kristiyano na hindi namuhay sa pag-ibig ng Diyos ay asahan niya ang rebuke at paglaho ng dapat na reward na mapupunta sa kanya pagdating natin sa judgment seat. At kung ito ang inaasahang mangyari, ito rin ang magiging dahilan na magkakaroon ng katatakutan sa kanyang puso na hindi siya mapapanatag. Yun po yung problema ron. Yun po yung fear. Yung katatakutan na tayo po ay walang maihaharap sa kanya na ginawa po natin na tama. Let's go to the last one. Number 7, matured experience of God's love is incompatible with fear and expels fear from the heart. Basahin po natin yun, verses 18 and 19. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment. Anyone who fears is not perfected in love. We love because He first loved us. Okay? Pansinin po natin mabuti yan, God's love is made complete kapag ito po ay tayo ay nagkaroon ng makatotohanang pag-ibig sa isa't isa. At kung ito ay nalubos na ganito, mawawala po ang kahit na anong katatakutan sa puso. Mawawala ang kahit na anong agam-agam. Kasi po, pag merong takot, ay may kinalaman po ito sa kaparusahan. At yung takot na yun, ang kaparusahan na yun, ang magbibigay ng bagabag sa puso. At yung bagabag na yun mismo lamang ay mabigat ng kaparusahan. At ito'y nangyayari kung ang isang Kristiyano ay hindi totoong namumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Kasi pag hindi siya namumuhay sa pag-ibig ng Diyos, hindi siya makakaharap sa Panginoon na makakatingin sa kanyang mga mata. Magkakaroon siya ng feeling of guilt at nahihiya at natatakot na harapin ang Panginoon. Ngunit ang isang totoong Kristiyano na may totoong pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso, wala hong katatakutan. At matatakasan niya ang kahit na anong bagabag sa kanyang kalooban na dapat sana ay maging kadahilanan ng kanyang kaparusahan at failure to love. Kaya ang totoong Kristiyano ay alam niya, kinikilala niya na ang pag-ibig sa Diyos ay nagmula din sa Diyos mismo, hindi sa kanyang sarili. Kaya walang trying hard, kundi nandun yung desire. Dahil inilagay ng Diyos yung pag-ibig na yun, inilagay niya pati yung desire ng ating ipanumbalik sa kanya yung pag-ibig na yun at sa ating kapwa. At kung ito ang nasa ating puso at kaisipan, wala tayong agam-agam. Panatag ang ating kalooban na harap sa Panginoon. Maging sa araw na tayo ay kakaunin na, babawiin na ang itinahiram na buhay, ay meron tayong kapanatagan. And we go to the last, number 8, the concluding reminder, yung verses 20 at 21. Sabi po, if someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Kaya po, halatang-halata po ang sinungaling na hindi na kailangang magsalita pa sapagkat makikita sa uri ng kanyang pamumuhay at sa kanyang pakikipagkapwa
sa, sa loob ng sambahayan ng Diyos. Kaya yung pag-ibig ng Kristiyano, pag-ibig, yung Christian love sa Diyos, ang ebidensya ng pag-ibig din niya sa kanyang kapwa. So makikita na totoo ang pag-ibig natin sa Diyos kung totoo yung pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Kaya sa lahat ng mga nagsasabing mahal nila ang Diyos, sa lahat ng nagsasabing sila'y nananampalataya sa Diyos, ang kautusan ng Diyos ay ibigin mo ang iyong kapatid. At ito ang patunay, ito ang pruweba, ito ang ebidensya ng totoong pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal, sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Panginoon, kamangha-mangha ang pag-ibig na inukol mo sa amin. At patawarin po ninyo kami, aming Diyos, na may mga panahon na hindi po namin ito binibigyan ng pinakamataas na pagpapahalaga. Kaya turuan po ninyo kami, Panginoon. Give us the conviction, Lord God, to understand the greatness of your love beyond our imagination. And make us realize, Lord God, that we can never be able to live in your presence without that love. Patawarin po ninyo kami sa mga panahon na kami po ay nagkukunwari na magmamalasakit na hindi totoo sa aming kapwa. Patawarin po ninyo kami sa mga panahon, Panginoon, na hindi po namin ibinibigay ang pinakamahalagang priority sa aming relasyon sa iyo. Na kami ay natatangay ng mga alalahanin ng sanlibutan. Panginoon, tulungan po ninyo kami na lubos na ma-realize na ang iyong walang kapantay na pag-ibig sa amin na siya maging dahilan, Panginoon, na totoo pong ibubuhos namin ang aming mga puso at kakayahan upang ang pag-ibig na yan ay maibahagi namin sa aming kapwa, sa aming mga kapatid. At mapatunayan namin sa iyo, Panginoon, ang totoong pag-ibig namin. Salamat po, aming Diyos. Bigyan po ninyo kami ng pusong lagi pong uhaw sa iyong banal na presensya. Sapagkat ito ang isang patunay na kami po ay umiibig sa iyo. At ganun din po, Panginoon, ang higit na kakayahan na maipadama namin sa aming kapwa ang pag-ibig na yun. Ama, salamat po. Luwalhatiin ka sa kaitaas-taasan aming Diyos. At muli po, Panginoon, sa aming pong panimula ng isang panibagong araw, muli nilalagak namin sa inyong mapagpalang kamay ang iyong mga anak. Lahat po ng mga nakikinig sa Zoom ngayon, O Diyos, sa FB Live, at makikinig pa mamaya at bukas. Panginoon, ng inyong gabay at patnubay ay manatili sa kanila. Samahan po ninyo ang inyong mga anak sa bawat takbang sa lakbay ng buhay. At ipahintulot po ninyo ang kaganapan ng pinakamabuti mong palatuntunan. Ilayo ang mga anak sa panganib, kapahamakan, o anumang uri ng karamdaman. Tugunin po ang bawat pangangailangan at hinaing ng puso na naayon sa inyong kalooban, Panginoon, upang sa pamagitan ng buhay ng inyong mga anak, pangalan mo'y maluwalhati, at ang inyong mga anak ay patuloy na maging daluyan ng iyong pagpapala. Salamat po, aming Diyos. Pagpalain po ninyo ang bawat tahanan. Manatili po ang bigkis ng pag-ibig at kapayapaan sa bawat sambahayan at sa bawat lugar na kinaroroonan ng inyong mga anak. Pangalan mo lamang
ang sinami tinataas, maluwalhati at madakila. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nag-aari sa piling mo, sa pakikipisan ng Banal na Espiritu isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. At amen. God bless you all.